people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At sana lahat kayo ay chill na chill ang beauty ninyo katulad ni Mama Sam. Charot! So, ayan nga. So, una sa lahat, gusto ko muna magpasalamat sa mga walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog na talagang grabe ang pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. Maraming salamat. Kapon ka. And then, of course, sa lahat ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat po. And then, of course, shout out tayo sa mga ilang makamamasam dyan na talaga namang solid at ayan, busy sa pagko-comment. So, unahin na natin syempre si Jesusa Gloria. Thank you so much, Jesusa Gloria, sa support at pagmamahal. Yaya Muhammad, maraming salamat. Si Noti Gomia, thank you. Cesar Anyo Nuevo, maraming salamat. Jervan Verano, hello sa iyo, Jervan. Gibran Verano, thank you. Ricardo Junior Quiñosala, maraming salamat. Si Bentley Monty Toba, thank you. Si Dave Velasquez, syempre si Lerma Elocosa, thank you. Princess Ann Villanueva, maraming salamat sa iyo. Russell 2016, Jonelyn Corteso, maraming salamat. Snake Gem, Romolio Capistrano, Mads Vlog, Alan Soto, Louis Paden, hello. And then, of course, si Eisenhower Vlog, thank you. Si Vindy. At saka, syempre, hindi natin makakalimutan si Jervin Ligaspi, Carlo Magat, at si Edhi. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal. At saka, syempre, ang nag-iisa ng Diyosa ng kagandahan, si Christine Ann Perez. Hello sa iyo, Christine Ann. At saka syempre si Madam Catherine Kane, o di ba? Ang aking nanay-nanayan, ate, lahat na. So, Madam Catherine Kane, ingat ka lagi. Saka syempre, marami pang mga kaibigan natin katulad ni Atty. Cornelo Dilag, and then si Maverick, si Madam Henrietta Solidad, si Madam Jeneline Napaton, at saka marami pang iba. Maraming salamat. So, bukas naman yung iba kasi marami na nagre-reklamo. Sobrang dami daw na shout out. Charot! So, yun. So, thank you so much sa suporta at pagmamahal. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. And, of course, sisiguraduhin kong mag-iinit ang ulo ninyo pagkatapos ng manood neto. Charot! So, kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, so, syempre, malapit na nga ang Miss Grand Philippines. So, marami nagtatanong sa akin kung sino daw yung mga gusto kong sumali sa Miss Grand Philippines for 2025. Yes. Hindi ko alam kung kailan yung screening nila. Ang pangako nila sa atin ay syempre etong March, 'di ba? So wala namang naganap na screening. So baka sa susunod na taon na, charot. So 'yon. So abangan natin this month or next month or bago mag-September. Kasi ang Miss Grand kasi ay magaganap sa last week ng September ang Miss Grand International. And then, ayun, sa awa ng Diyos, ay wala pa rin pa screening. Sabi nila, aagahan daw nila, pero ngayon, wala. Diba? Pero syempre kung tatanungin mo ako kung sino yung mga gusto kong sumali, actually gusto kong sumali dyan si Michelle Arceo. Yes, ang dati nating third runner-up o second runner-up sa Reina Hispano-Americana na talaga namang masasabi ko, in fairness kay Michelle Arceo, ha, kung ganda ang pag-uusapan, ay nako, kayang-kaya niyang pantayan at tapatan, di ba? Ang kanyang
makakatapat dito kung sakali siya ang mananalo. Kasi 'di ba, alam naman natin kung paano umatake at aminin ninyo hindi. Maraming natuwa kay Michelle Arceo nang pumunta siya sa Reina Hispano-Americana at yung ataking ginawa niya doon, very Miss Grand, 'di ba? Kaya naman inaasahan ko isa si Michelle Arceo sa mga magiging kandidata ngayon dito sa Miss Grand Philippines 2025. Are you ready, guys? So, yon. So, isa siya sa mga inaabangan ko at gusto ko na mag-join ngayong taon na to. Kasi syempre, iba yung atake kasi ni Michelle Arceo eh. Maganda, tapos merong pasabog, and then marunong din kumanta. So, saan ka pa? Go! Laban yan, di ba? So, kung ikukumpara mo siya ngayon sa Miss Grand Thailand, I think kayang tapatan to ni Michelle Arceo. Basta siguro kailangan lang gumawa ng ingay, eksena, paandar ni Michelle Arceo habang hindi pa nagsisimula ang Miss Grand Philippines. Syempre, parang yung pangalan niya mas tumatak sa atin at saka sa organization ng Miss Grand International. Diba? So, yun, laban yan. Wait tayo dyan. Bukod dun kay Michelle Arceo, gusto ko rin si Gabby Basiano. I hope na sana talaga mag-join din si Gabby Basiano. And then, kung hindi man tong mag-join tong dalawang to, I hope na mag-join na si Celeste Cortez. So, yon. So, laban, Philippines, kaya natin to. Good luck sa kanila. At sana makita natin sila sa bakbakan ng Miss Grand. Diba? Nakakaloka. Ay, nako, paurong ng paurong. Parang urong sulong lang ang labanan. Pero eto, handang-handa na. Syempre, Krishnan Gravides, talagang ready na para sa kanyang magiging laban sa Miss World Philippines. Yes! Marami na ngang excited para kay Krishnan Gravides. Kaya yung medyo napabalita na parang mauurong na naman daw tong Miss Grand, marami ang nag-react, di ba? Pero, Miss Grand, ang Miss World, yung sabing gano'n, mauurong na naman daw ang Miss World, marami ang nag-react. Pero I hope na sana hindi na sila maurong, no? Kasi parang taon-taon na lang ba Miss World, ganito ang kaso. Charot. So, yun. So, I hope na sana makaarangkada na ng bonggang-bongga ang ating pambato na si Krishnan Gravides. Sabi nga ni Mr. Arnold, confident daw siya na makukuha daw ni Krishnan Gravides ang corona ng Miss World. So ako ba, confident ba ako sa kanya? Oo naman! Basta nandoon lang si Krishnan Gravides na ihanda niya lang yung sarili niya sa lahat ng aspeto. Alam naman natin nakakabugto. Doon sa mga sa mga Beauty with the Purpose, hindi na ako umaasa doon na mananalo tayo doon. Pero ang inaabangan ko, magiging laban dito ni Krishnan Gravides, yung top model. Yes! Kasi alam naman natin kung paano maglakad si Krishnan Gravides. Diyos ko, isa din to sa mga paandar talaga. At nakita naman natin noong during na Miss Universe Philippines, talagang, oh my gosh, hindi nagpapakabog ang isang Krishnan Gravides. At yan yung inaabangan ko sa darating na laban niya dito sa Miss World, ang top model. Yan! Maasa ako na aarangkada siya dyan ng bonggang-bongga. Eh di ba kasi kapag nag-top model ka, possible ka din na manalo ng Miss World katulad ni Megang Yang, di ba? At katulad din ng iba pang mga na lumaban dyan sa Miss World. Kaya laban yan. At ito ang sumunod na chika, Victoria Velasquez. Mama, something mo, lalaban ba ng supranational? After nga natin ma-confirm na si Ana Valencia ay magkukumpit dito sa Miss Supranational pambato ng Germany, and then syempre makakatapat niya si Tara Valencia. Another Pinay beauty na naman ang umuugong sa social media, nasasali daw sa Miss Supranational. Ito nga ay wala nang iba kundi si Victoria Velasquez Vincent. So wala pa namang kumpirmasyon mula kay Victoria, and alam ko talagang tapos na siya pagdating sa pageant kasi 'di ba ang pinaka gusto niya nga talaga ay Miss Universe. So nakarating na siya sa Miss Universe, nag-compete na siya sa Miss Universe, and I think hindi naman siya sasali siguro na uli. Pero ito nga sa napapabalita na magjo-join nga daw ito sa supranational parang pambato ng New Zealand, ay abangan natin yan. Bongga yan, di ba? Kasi marami din naman nagsasabi noon na si Victoria Velasquez Vincent, yung hindi siya nanalo sa Miss Universe Philippines, ay pwedeng-pwede sa Miss Supranational.
Pero tinanggihan to ni Victoria Velasquez Vincent at basta ang gusto lang niya universe or nothing. So ayun, kaya nagtataka ako, bakit ngayon gusto niya supranational? Totoo ba to? So parang feeling ko hindi. Kasi ang alam ko, ang gusto niya lang ay universe. Pero syempre, abangan natin. Exciting to kung sakaling andyan din ang isang Victoria Velasquez Vincent sa magiging labanan dito sa pupukan ng Miss Supranational. O, di ba? Kasi magiging 3 Pinay na yan. At my gosh, nako, tumbling talaga tayo dyan. Pero ito, another Pinay beauty na naman ang nag-shine like a diamond star sa entablado ng Supermodel International na ginanap nga dito yesterday sa Thailand. Ang nanalo ay, kung hindi ako nagkakamali, Dominican Republic. And then, ayan, ang winner, ang first runner-up naman ay Philippines. So, anong chika mo dito, Mama Sa? Congratulations sa atin lahat, di ba? Kasi syempre, isang Pinay beauty na naman ang nag-shine like a diamond star. Sabing ganun, kapag sa Thailand daw ginagawa ang pageant, nag-shine daw talaga ang Philippines at napapasama sa top 5. Actually, madalas, oo. Kasi di ba last time sa Miss Global, dito ginawa, ayon, top 5 si Philippines. And then sa Mr. Global, nag-title si Philippines. And then ayun naman, ngayon na naman, ayan. So, yung last time, di ba, Mr. International, pumasok sa top 6 si Philippines. And then, ayan, Miss Top Model, di ba, first runner-up tayo. Hindi ba natin makuha yung title? Ay, okay lang yan. Ito dito napapatunayan na talagang hindi mo pwedeng i-ignore ang galing ng isang Pilipina at Pilipino. Siyempre, iba pa rin talaga ang taga-Philippines kasi siyempre nga, sabi ng ganon, once you are Filipina, you're forever Filipina. Charot. So, yun. Ano yun? Anyway, so, talagang naniniwala ako na may kakayahan talaga ang galing ng Pinoy. At hindi mo matatanggihan dahil maraming beses na natin ito napatunayan sa international stage. And then feeling ko, wala naman tayong dapat patunayan pa. Kumbaga, just go and move on. Diba? So, congratulations sa mga nanalo dyan. And then, ito ang sumunod na chika. Mama Sam, ano naman masasabi mo kay Gabi Canbalo? So, tingin mo, Mama Sam, ang pambato ng Cebu ay aangat nga ba sa magiging labanan dito sa Miss Universe Philippines sa Coronation Night? Well, ayan yung antabayanan natin. For now, maganda ang laro na ipinapakita ng pambato ng Cebu. At ayun, so talagang lumalaban siya ng bonggang-bongga. At kahit din naman ako, nai-impress ako doon sa ipinapakita ng pambato ng Cebu dito sa competition ng Miss Universe Philippines. And then, tingnan natin kung siya nga ba ay aabot sa dulo ng competition. For now, nakikita ko kaya nito mag-top 10. Top 20, top 10, aangat yan. Kasi performance di ba? At nakita naman natin na talagang pak na pak ang beauty niya at lumalaban. So, yun ang importante, yung lumalaban. Mahirap naman yung nag-quit ka na, di ba? So, yun, wala ka ng laban doon. Pero ito, hanggat nandiyan at kayang umarangkada, ayun, so kaya niya talagang makarating sa dulo ng competition. Nanginayang ako kay yung nag-resign, sayang yun Pero laban Cebu, so naniniwala ako na kaya niyang patunayan sa lahat na malakas ang laban ng Cebu sa competition ng Miss Universe Philippines. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, Liana Aduana, namamayagpag ang kagandahan sa labanan ng Miss Universe Philippines. Tingin mo, Mama Sam, siya na kaya ang susunod nating Reyna? Bakit naman hindi? Maybe yes, maybe no. But depende yan kay Liana Aduana kung paano niya maipapakita ang galing, paano niya maipapakita ang lakas niya. So for now, nakikita ko na maganda ang laro niya, especially nung swimsuit competition. Hindi ba siya nag-number 1 para sa akin? Naniniwala naman ako na sa kakayahan na meron siya. At tignan natin kung ano ang mararating niya sa competition na to. Kung siya nga ba ang makokoronahang Miss Universe Philippines. At doon naman sa nagsasabi na mahina naman yung laban ni Liana Aduana, I don't think so. Naniniwala pa rin ako na si Liana Aduana isa sa mga
tinik, di ba? Sa mga kandidata dito na lumalaho. Kasi iba pa rin talaga yung ganda ni Liana Aduana. At nakita mo naman sa swimsuit round, di ba? Di ba? Parang parehas na. Di ba? Pero mas gusto ko yung sa kaliwa. Di ba? So, yun. I love Liana Aduana. Sabi ko nga kung sakaling hindi siya palarin dito, go to the Miss Grand. Ganon. Umaasa pa rin ako doon. Pero good luck kung ano man ang mararating dito ng Liana Aduana sa labanan nga dito sa Miss Universe Philippines. And then, ayun, maraming nagtatanong, Mama Sam, may laban ba o masaya lang? What if si Atisa manalo ang palaring Miss Universe? Magustuhan kaya siya ni Papa Nawat at ni Halo? I think yes. Kasi meron si Atisa manalong beauty na tinatawag at nakita naman natin yung ganda. At etong mga honor na to, ang gusto talaga nila, ang first expression nila sa kandidata ay dapat Diyosa. At ayun ay meron si Atisa manalo. Pero syempre, depende pa rin yan. Depende sa magiging laro ni Atisa, depende yan sa eksena ni Atisa, depende yan kung ang Atisa manalo ba ay may kinang ba sa mata ng mga to, di ba? So, depende. So, ako naniniwala ako yung beauty magugustuhan. Pero, sabi ko nga, ang laro kasi nasa kandidata. And then, ayun, sana maibigay yun ni Atisa manalo kung sakaling siya ang ilalaban nating Miss Universe. Pero, syempre, doon sa mga makaayaw kay Atisa, magtataas ng kilay, di ba? Pero ako, para sa akin, chill-chill lang. Hindi pa tapos ang laban. Pwedeng manalo ang kandidata mo, pwedeng manalo ang kandidata niya, pwede namang manalo si Atisa manalo, di ba? So, just relax and enjoy. Kasi parang feeling ko, talagang yung iba grabe grabe mag-knock out talaga dito kay Atisa. Parang, ay nako, hindi siya, sabi mo lang yon. Pero kapag once na umarangkada na yan, at naipadala yan sa Miss Universe, wala ka namang magagawa kundi palakpakan siya at suportahan. So, kahit sinong manalo dito, di ba? Kaya, kumbaga, ayan ay hindi maiiwasan na mapag-usapan, matanong. Pero ang tingin ko naman yung ganda ni Atisa manalo, my gosh, maloloka ang mga taga-Thailand sa kanya. Kasi marami nga nagsasabi dito, wow, ang ganda nung Atisa manalo. Sa totoo lang, marami na pag-uusapan dito. Alam nyo, ayoko lang maka-open, pero hanggang doon na lang yung sasabihin ko, laban lang Atisa. And then, of course, doon sa ibang kandidata, looking forward pa rin tayo. At yung support naman, nandoon. At sana na-appreciate nyo yun, yung sinusuportahan yung mga kandidata na gusto ninyo. Wala naman tayong sinasabing hindi maganda, di ba? So, tulad nga ni Liana Aduana, looking forward din ako. Why not? Di ba? Pag dinala mo yan dito at lilaban niya, bakit hindi, di ba? Complete package, body, beauty, and brain, ang isang Liana Aduana. So, yun. So, abangan na lang natin kung ano ang magiging eksena nila at kung ano ang magiging ganap nila sa labanan dito sa Miss Universe Philippines. Basta ako naniniwala ako na lahat ng lumalaban dito sa Miss Universe Philippines ay may chance. Pero ikaw ang tatanungin ko, ano naman ang masasabi mo sa chika natin for today? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre, maraming salamat po sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!